China? China and Philippines, mix of both. Ah, mix of both, yeah. Because I have big eyes. The big eye and you are bright skin. Oh, my bright skin? Thank you. Traveling? Yeah, traveling. Hey, what's your name? Marvin. Andre. Marvin. That's Gustav. Hello. Bye. See you around. See you. Where do you stay here? Near the beach? I like maybe around 5 to 10 minutes walk. For us too, into this direction. Alright. Okay, maybe we see you another time. How long, how many more days are you staying here? Maybe just 5 more days. Okay, so maybe we can just see we're you around. here every day. Okay. Bye. Bye, Marvin. Bye-bye. Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video guys, pupunta tayo sa Danang ba or Danang? Danang dito sa Vietnam guys. So from Hanoi, magbibiyahe tayo papuntang Danang, and yung flight ko is 5 in the morning. So ayan, 4:30 na nag-order pa ako ng pho ng pagkain kasi nagugutom ako. So wala pa akong tulog kasi nga 5 AM yung flight ko, medyo alanganin siya. Tapos yung Hanoi, dapat naka-backpack lang ako, ang dami ko nabili sa Hanoi guys. Bumili ako ng mga luggage, naka-check-in. Tapos ito yung nabili kong bag pala, pakita ko sa inyo. Ito yung nabili ko na bag na waterproof daw siya, tapos pwede kong lagyan ng laptop, ganun. Okay siya actually, parang pwede ko siyang pang yung hand carry. Mainit na, alam mo, hindi na siya malamig dito sa Hanoi. So yun na guys, breakfast muna ako ng pho and iced coffee, and then mamaya see you na lang pag nakarating na tayo ng Danang. Okay, hi guys, ayan, nandito na tayo sa Danang. Wala akong tulog. Yung tulog ko sa aeroplano lang. Yung transition ko from Hanoi to Danang, alam tulog kaya sa buong alam mo yung flight namin, siya, what do you call it, yung parang matagtag, turbulence. It's turbulent. May ganun bang word? Turbulent? Oo, basta turbulent siya. Or full of turbulences. Parang pangit na English. Basta siya, matagtag yung flight namin. Like, as in, gumaganon siya. Pero sobrang antok ko. Wapakils na talaga. Kaya parang, alam ko na, siya, matagtag pa. Antok talaga ako. Natulog lang talaga ako. Tapos, parang yung buong flight ko, tutulog lang naman ako. Nagigising-gising ako minsan kasi nga parang ang tagtag talaga nung flight. Pero back to tulog lang ako kasi yun lang yung chance ko para matulog. Yung flight is parang mga 1.5 hours lang. So tara. Saan kaya yung luggage? Hindi ko na narinig kasi pagkagising, nagising ako yung parang landing na yung parang tug, di ba? Parang gaganon siya. Akala ko nahulog ako. Doon na ako nagising, parang pag-landing ng aeroplano. So tara. Ito na siya. Hello, Danang. Nag-expect ako na merong immigration. Guys, kasi siyempre nasa ibang bansa ako, di ba? So, akala ko may immigration. Wala palang immigration, no? Kasi parang local lang naman yung ginawa ko from Hanoi to Danang. So, nasa Vietnam pa rin naman ako. Na immigration na naman ako nung sa Hanoi. So, pag pupunta ako ng Danang, wala na palang immigration, no? Isang immigration lang pala. Okay, gets. So, tapos yung SIM card ko pala guys, yung nabanggit ko dati, yung Airalu na app. eSIM lang siya. So, bumili ako ng parang 20 gig yata. Good for 1 month, for 30 days. Yun lang ginagamit ko. 20 gig for 1 month.
And then, ano pa ba? Yung money changer naman. Hindi ko advisable yung nadala nyo peso, guys. Kasi sobrang lugi talaga. Like, nagsising ako kasi may dala ko 14,000 pesos. Tapos, kapag sa airport ako magpa-exchange, na-compute ko magiging 13K lang yung value para malulugi ako ng 1,000. Sabi ko doon na ako sa city, sa Hanoi na ako, baka mas okay. Tapos doon sa mismong city, mas mababa, guys. Parang yung 14K ko, magiging 11K na lang siya. Parang 3,000 yung lugi ko. So hindi ako nagpa-exchange ng money. Nandito pa rin yung peso ko kasi parang sobrang baba ng palitan kapag peso yung dala nyo. So ang ginagawa ko, nagwi-withdraw na lang ako. Pero ang charge sa withdrawal, papansin ko, 500 pesos per withdrawal. Yung may mga ATM na 2 million lang yung max na withdrawal. May mga ATM naman na 3 million lang. So, magkano ba yung 2 million? 5,000? Imagine, sa 5,000 pesos, 500 yung kaltas. So, kung makaka 10,000 ka, 1,000 pesos yung kaltas. Pag 15,000, 1,500. Ang mahal, di ba? 15,000 pesos, 1,500 yung kaltas. Pag pa-withdraw ka ng pa-withdraw ng 3 times. Dapat pala, nagpa-exchange na lang ako sa airport kahit lugi ako ng 1,000. Pero sobrang lugi yung sa mismong Hanoi. Yung 3,000 yung mawawala sa akin. So, okay na yan. Basta nag-withdraw na lang ako. May mga ATM na 3,000 yung max. Ay, 3 million yung max. So, mas okay yun para mas malaki yung na-withdraw nyo. Wait lang. Sabi yung luggage ko. So, yun guys, nakuha ko na. Ang aga ko pala dumating, no? Parang 5:30 yung flight ko, 7 AM nandito na ako. Hindi ko nga alam kung pupunta na ako ng Hoi An. Kasi maganda daw yung Hoi An. Hoi An ba? Hoi An. Basta yun. Yung mga nakakausap ko na nanggaling dun, laging positive yung ano nila, feedback. Positive feedback. Laging positive yung comments nila about Hoi An. So sabi ko, kasi free day ko ngayon, mag-Hoi An na kaya ako. Kaso nga, iiwan ko siguro muna yung tong bag ko sa hotel, and then iniisip ko kung magre-rent ba ako ng motor. Hindi kasi ako like super, kaya marunong ako magmotor, pero baka kasi baka mahirap pala dito magmotor. Sabi kasi nung mga nakilala ko ng mga Indiano, mag-rent daw ako ng motor. Kasi mas may freedom daw ako na, for example, magmotor ako from Da Nang to Hoi An. Tapos kung ano yung mga tourist spots sa Hoi An, like may freedom ba ako? Pag mag-rent naman ako ng car, hindi ko afford yon, so wala na yun sa option ko. Kung may kasama siguro ako, mag-rent kayo ng car kung marami kayo, guys. Pero kung mag-isa lang ako, baka mahal. Sige, mag-grab muna ako. Punta muna tayo sa hotel ko. Hindi ko pa nga nakalimutan yung pangalan ng hotel. Wait lang. Parking, taxi. Welcome to Da Nang. Guys, yun, kakarating ko lang dito sa Da Nang. Tapos, ayun yung hotel ko sa banda doon. Hindi pa daw pwede mag-check-in 2 PM pa. It's 8 pa lang, 8 AM pa lang. So, 9, 10, 11, 12, 1, 2. May 6 hours pa ako before makapag-check-in. Tapos, nagtanong ako na magre-rent sana ako ng motorbike. Kaso, ayoko kasi mag-risk. Pwede naman daw, like kahit, actually dapat meron kang international driver's license to drive here in Vietnam. Pero sabi naman nung may-ari ng hotel, parang marami naman daw nagde-drive ng walang international license. Kaso nga daw, ngayon kasi is Tet season or parang New Year season nila. So marami daw police ngayon kasi parang itong week na to or 2 weeks yata tong holiday nila na parang New Year season. Tapos ang problema kasi since wala akong motorbike, sabi ko magkuklok na lang sana ako. Di nagtingin ako sa clock. Bawal pala yung clock yung parang same day, na parang magtutour ka same day. Hindi na siya available. So tomorrow pa yung next na tour na available to Hoi An. Ayan na guys, nandito na tayo sa beach. Ang sarap ng hangin. Gusto ko talaga magmotor. Kasi dito sa Da Nang, hindi siya like sa Hanoi tsaka sa Ho Chi Minh. Ang hirap kasi magmotor doon kasi parang siksikan, yung parang gitgitan sila. Dito kasi sa Da Nang kasi medyo hindi siya ganun ka-traffic yata.
Parang ang sarap magmotor-motor dito. Wala naman siguro manguhuli sa akin, no? Nag-research ako kung magkano yung penalty pag nahuli na walang lisensya. Parang nakita naman doon kapag motor yata, 1 million dong, para mga ano yun, 2,000 pesos. I-risk na ba natin? Mag-risk na ba tayo? Pag nahuli tayo, 2,000 pesos. At least nakapag-motor tayo. At na-enjoy natin. Hindi ko sure. Ala, ang ganda ng beach. Ayan guys, so Danang. Ay, taray, for the Boracay. Guys. Ay, ang cute. Pero mas chill din naman dito sa Danang kung hindi tayo makapag-hoyan today. Ayan, kung hindi man tayo matuloy sa Hoyan today, parang chill din naman dito sa Danang, no? Parang beach life ka lang. Tapos ano ka lang, breathe ng fresh air. Tapos kape-kape, ganon. Ano lang yung peg natin dito sa Danang. May mga na-research na naman ako na pwede rin puntahan. Yung parang bridge. Tapos mamayang gabi dito sa Danang may bridge na, Dragon Bridge. Ayun, na parang maganda doon kapag gabi. Tapos ano pa ba? Yung mga Marble Mountain. Pero kasi parang ayoko mag-DIY sa mga ganun. Magtutour na lang ako kasi baka ang hirap ng transportation, no? Taray. Ang cute. Sige, magkape tayo guys. Kain na lang tayo dito. Mag-chill muna tayo. Yan guys, yung mga ano, no, beachfront accommodations. Oh, para okay din dito kapag dito kayo mag-accommodate. Mag-accommodate. Mali. Kasi ano, ayan, pag labas niyo parang ano ka, beach. Especially kung parang nag-ano kayo, parang work from home, no? Kaya magtatrabaho kayo sa umaga, tapos sa hapon, beach. Pero I think mas nakita ko to sa Agoda, mas mahal kasi sila mga, hindi naman like super mahal din guys. Parang mas mahal pa sa Pilipinas. Parang nakita ko may mga 2,000 yata, 3,000 pesos ganun per night. Kung dalawa kayo, mura na yan. Kaso mag-isa lang ako, so okay na ako dun sa 10 to 15 minute na walk. Tapos mga magkano lang, 700 per night lang. O, diba? Sige na, nakasapatos kasi ako. Lalakad ba ako? Gusto ako maglakad. Ang lawak din pala nito, oh, no? Para siyang Boracay. Ay, maglalakad ba ako? Magtatanggal na lang siguro ako ng shoes. Ano? Mag-isip tayo. Wala ka sa kutsinilas? Cafe. Take a while. Can I eat here? Okay. Toy lang, uy. Thailand. Philippine. Philippines. Yeah. Can I sit here? Yeah, here. Giống người Việt Nam. Hả? Biết tiếng Việt à? What? Anh biết tiếng Việt Việt Nam? Me? Look Vietnam? Really? Ừ. Yeah. Many people say I look Vietnamese. Ito yung mga food nila guys. What can you recommend? Which one is good? Good Vietnamese Squid, spring roll? 4 pieces? Okay. Oh, yeah. Ano ba ito? Fried rice with chicken with fried rice, and then yung salted coffee na recommend ni Kuya, and then ito libreng tea. Ayan, kain lang ako ng mabilisan guys kasi gutom na gutom ako. Medyo pricey ba? 170, no? Oo nga, medyo pricey. Mga 300 pala tong ano. 300 kasi to 100 plus. So mga 400 plus tong pagkain ko. Medyo mahal nga siya kasi nasa beach. Understandable naman.
are a lot of mixed blood. China China? and Philippines mixed blood. Ah, mix of both, yeah. Yeah. Because I have big eyes. The big eye and you are bright skin. Oh, my bright skin? Thank you. Traveling? Yeah, traveling. And maybe after Vietnam we want to go to the Philippines. Oh, really? Yeah, we thought about Davao, but we came here from Singapore, and the flights to Davao were almost as expensive as our flights from Germany to Singapore. So Wow. we decided against Davao Yeah, and come here. And what do you do here? Do you work here? I work like remotely, but Yeah. just for a few weeks. I just want like a change of atmosphere. Yeah. But do you like it here? Yeah, like here. Yeah, me too. Do you like work remotely as well? Or Actually, we don't work at all. oh wow. Like I said, for 3 years. And in our job, it is possible to do it remotely. Yeah. I have to be in the office. But we have 1.5 more years with him, Yeah. where we don't have to work. In summer we stay in Germany, and in winter time we travel mostly through wow, Asia yeah. because it's cheaper than Yeah, yeah, right. Europe. That's so nice. At least you can spend more time with Yeah, yeah. And if you compare the traffic in Manila and here, Oh it's, wow, yeah. the traffic in Manila is terrible. Yeah, I remember my first time when I went there. It was 5 years ago, and I stayed in Makati, I think. Yeah. It's called. And from the airport to Makati, it was 4 kilometers or 5. Yeah. And it needed almost 2 hours. Yeah, right. Went to what's it called, Jakarta, some years ago, and it was similar Almost to the same? yeah. Oh. Alright, nice to meet you. Nice to meet Yeah. you. Hey, what's your name? Marvin. Andre. Andre. And that's Gustav. Hello. Bye. See you around. See you. Okay. Where do you stay here? Near the beach? I like somewhere? maybe around 5 to 10 minutes walk. For us Yeah. too, into this direction. Alright. Okay, maybe we see you another time. How long? How many more days are you staying here? Maybe just 5 more days. Okay, so maybe Maybe we can just see you we're here around. every day. Okay. Alright. Bye, Marvin. Bye-bye. So yun, nakilala natin si Daddy no, from Germany. So, parang 3 years siya na hindi doon nagtatrabaho. Kasi yung quality of life din na meron sila dito sa Danang. Tingnan mo kasi pwede kang tumira sa mga condo dyan or mga building. Tapos pag labas mo, tcharan! Beach! So ang saya, parang nag-spend lang siya ng time sa kids niya, nilalaro niya lang. Parang gusto ko rin laruin, diba? Saring laruin mo din ako mamayang gabi. Guys, ayun na nga nakarating. Nakapag-check-in na tayo dito sa aking hotel. Grabe, hindi ko na-expect. Ang ganda niya for 780. Basta mga ganun lang. 780 or 800 pesos per night, guys. Sobrang ang laki ng kama. Parang pwedeng 1, 2, 3, 4. Tsaka yung buong space. Ang spacious. I have my parang may salamin ka pa dito tapos yung CR. Oh, ang luwag. Tignan nyo guys, makakapaniwala ba kayo? CR. May pakortina ka pa dito. Your bed. Your TV. Your cabinets. With like huge window. Oh, makikita mo yung view sa labas ng mga buildings. Europe. Charing. Ayan. The bed. Pwede ka mag-work dito. The vanity area. The coffee. The bottled water. For 780 pesos, guys. Sobrang mura talaga dito sa Vietnam, no? Parang gusto ko magstay ng longer sa Danang area kasi may beach. Yung beach para mga 5 to 10 minute walk lang from my hotel. Tapos pag may motor ako, bilis lang. Wala pang 5 minutes, nandun ako sa beach. Tapos, ang mura. Bro, this is your sign to visit Danang. ang mura no, hindi ko na-expect. Parang nakita ko na nung binubukot sa Agoda. Sabi ko parang ang mura naman ng hotel na to. Pero nung nandito na ako, ang laki niya. Ang mura niya talaga for 780. Guys, Danang. Danang is the key. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para